Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Exodo, Kabanata 18, talata 1 hanggang 6. Dinalaw ni Jethro si Moises. Nabalitaan ni Jethro, biyanan ni Moises, at pari sa Midian, ang mga ginawa ni Yahweh para kay Moises at sa mga Israelita, kung paanong inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Ehipto. Si Jethro ang nag-aruga kay Sipora nang ito'y pauwiin ni Moises sa Midian, kasama ang dalawa nilang anak. Gersom ang pangalan ng una sapagkat ang sabi ni Moises nang ito'y isilang, ako'y dayuhan sa lupaing ito. Ang pangalawa na may Eliezer, sapagkat ang sabi niya, tinulungan ako ng Diyos ng aking mga ninuno. Iniligtas niya ako sa tabak ng paraon. Isinama ni Jethro ang asawa ni Moises at ang dalawang anak nito at pumunta sa pinagkakampuhan ni na Moises sa ilang, sa tabi ng bundok ng Diyos. Pagdating doon, ipinasabi niya kay Moises, darating ako riyan kasama ang iyong asawa at dalawang anak. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus, chapter 18, verse 7 to 12. Kaya sinalubong sila ni Moises, nagbigay galang sila sa biyanan, niyakap ito at isinama sa kanyang tulda. Doon sila nagkamustahan at masayang nagpalitaan. Isinalaysay ni Moises ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa paraon at sa mga Ehipsyo, at kung paano niligtas ni Yahweh ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot niya sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh at sa pagliligtas nito sa kanila sa mga Ehipsyo. Sinabi niya, purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng paraon at ng mga Ehipsyo. Purihin si Yahweh na nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Napatunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo na umapi sa mga Israelita. At si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin at iba pang handog para sa Diyos. Dumating naman si Aaron at ang mga pinuno ng Israel at kumain sila kasalo ang biyanan ni Moises. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-18 kabanata ng Exodo, versikulo 13 hanggang 17. Ang paghirang sa mga hukom. Kinabukasan, naupo si Moises upang mamagitan at humatol sa mga usapin ng mga tao. Inabot siya ng gabi sa dami ng taong lumalapit sa kanya. Nang makita ni Jethro ang hirap na inaabot ni Moises sa kanyang ginagawa, tinanong niya ito, ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit mag-isa mong ginagawa ito at ang mga tao ay maghapong nakapaligid sa iyo? Sumagot si Moises, mangyari po, lumalapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. Kapag may dalawang taong pinagtatalunan, lumalapit sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katwiran. Bukod doon, pinaliliwanag ko sa kanila ang mga utos at tuntunin ng Diyos. Sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong gawin. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Exodus, Kabanata 18, versikulo 18 hanggang 22. Pinahirapan mo yung sarili pati ang mga tao. Napakalaking gawain iyan para sa iyo at hindi mo yan kayang mag-isa. Pakinggan mo itong ipapaya ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa Kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga tuntunin. At ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit,
pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 5-50 at 10-10. Sila na ang bahalang humatol sa maliliit na usapin at ang mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus, chapter 18, verse 23 to 27. Kung gagawin mo ang bagay na ito at iutos sa iyong ganyan ng Diyos ay iyong ang mababata at ang buong bayan namang ito ay uuwing payapa. Sa gayon ay dininig ni Moises ang kanyang biyanan at ginawang lahat yaong sinabi. At pumili si Moises ng mga lalaking biyasa sa buong Israel at ginawa niyang pangulo sa bayan, na mga puno ng lilibuhin, mga puno ng dadaanin, mga puno ng lilimangpuin, at mga punong sasampuin. At kanilang hinatula ng bayan sa buong panahon, ang mabibigat na usap ay kanilang dinadala kay Moises, tatapwat bawat munting usap ay sila-sila ang naghahatulan. Ang tinulutan ni Moises ang kanyang biyanan na magpaalam at siya'y umuwi sa sariling lupain. This is the word of God. Amen.